Nais kong i-announce at ito'y tumapos na po sa ating mensahe. Buksan po natin muli ang ating Biblia sa Aklat ng Hebreo. Hebrews chapter 4 and verse 14. Hebrews 4:14 at patuloy po natin ang ating mensahe. Christ, the priesthood of Christ. Hebrews 4:14, saying then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold fast our profession. So, ang ating pinalakay, the priesthood. Pagka-saserdote ng ating Panginoon. Ang ating pong binigyan attention kanina ay Christ is truly a priest. Siya ay tunay na priest. Hindi yung figuratively, hindi yung symbolically, but Christ is truly a priest. So, binasa natin yung definition ng priest sa Hebrews 5:1. Every high priest taken from among men is ordained. Is ordained for men in things pertaining to God. He may offer both gifts and sacrifices for sins. So, by that definition, papasok po ang ating Panginoon. Sabi ko nga, para sabi na talagang tunay na priest, i-define natin kung anong priest. So, i-define na natin kung anong priest. We also noted the functions of the priest. So, kung yung definition ng priest ay papasok sa Panginoon, qualify ang Panginoon, and if all the functions of a priest nagampanan ng ating Panginoon, then we can literally say that Christ is a priest. So, ginampanan ba ng Panginoon yan? And we say, yes. Ang definition ng priest, pumasok pa ang Panginoon doon. Sabi natin, is ordained. Alam niyo po ba ng Panginoon, He was appointed a priest? He is appointed a priest after the old order of Melchizedek. Hindi ho siya appointed by man. It is God Himself who appointed him to be a priest. He was appointed by God. And yung kanyang priesthood is of a higher order than Aaron. Kasi yung mga priests sa Old Testament, they are of Aaronic order. Pero ang ating Panginoon is after the order of Melchizedek, which is superior, more superior than that of Aaron. Bakit superior? Mas ahead pa si Melchizedek Di ba? Melchizedek was a contemporary of, hindi kasabayan ni Melchizedek. Abraham. Although ang pagkakasabi sa Bible, hindi nabanggit kung kailan pinanganak si Melchizedek, kung sino magulang niya, kung kailan siya namatay. Pero hindi nangangulugan na hindi siya ordinaryong tao, hindi siya pinanganak na ordinaryo. Hindi o? Ipinanganak din siya ordinary way with parents, Hindi lamang na-record yung kanyang birth date, yung kanyang date of death, because he will typify an eternal priesthood. Dahil magiging symbolic po siya ng Panginoon na eternal. Di ba? Alam niyo po ba yung pagkaalay ng Panginoon ng kanyang sacrifice? According to the book of Revelation, He is the Lamb of God, slain from the foundation of the world. In the decree of God, matagal lang na-slay ng Panginoon, wala pang mundo. So the Lord has an eternal priesthood. Okay, that it is of that of Melchizedek. So it's more superior than that of Aaronic order. And His priesthood superseded all others. Yan nga, na-mention ko na mas ahead pa siya kay Aaron. And He performed all the functions of the office. Ano ba yung functions ng priesthood? Mediate, offer gifts and sacrifices, and then to intercede. Lahat ba yan nagampanan ng Panginoon? And we say, yes. Diba? Ano sabi ng 1 Timothy 2:5? We have only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So siya po nag-iisang mediator natin sa Diyos. Nagampanan po ba niya ang pagsasacrifice? Yan ang mga functions of priest. Mediate, offer sacrifices, yes.
According to Hebrews 10, He offered Himself as the perfect sacrifice once and for all. Nag-intercede po ba ang Panginoon? Which is one of the job of a priest? The answer again is yes. Hebrews 7:25. Ano sabi ng Hebrews 7:25? Wherefore He is also able to save them to the uttermost, seeing He ever liveth to make intercession for them. He is now seated on the right hand of God, making intercession for us. So lahat ng definition, lahat ng functions ng priest, lahat po ay ginampanan at kasalukuyang ginagampanan pa ng Panginoon. So Christ is indeed truly a priest. So we will add one more thing to that, ano? Sa pagbagay. Christ is our only. Ano naman ang ating dadagdag, no? Kanina, sinabi natin, Christ is truly a priest. At ngayon naman po, Christ is our only priest. Pag sinabing only, anong ibig sabihin niya? Meron po bang iba? Eh, paano yung mga Old Testament priest? Paano si Melchizedek? Paano si Aaron? Paano yung mga sumunod na mga priest? Hindi ho talaga sila matatawag na priest in the real sense of the word. They are only priests what? Symbolically. As representative of the truth. They are figure of the truth. Pero kung hanapin po natin, kung sino may-ari ng figure, kung sino ang may-ari ng shadow, at yung mga sinisimbolize, it is Christ. Kaya lumalabas, kung lahat ng ito ay pumapoint sa Panginoon, kung lahat ng yan ang pinapoint ay ating Panginoon, lumalabas, Christ is our only priest. Alright? Kung ito, mga hindi tunay, kunyari, picture. Yung picture ba, totoong si Gilbert yun? Si Gilbert, no? Pag sinabi natin, picture lang ni Brother Gilbert. Yung picture si Gilbert ba talaga yun? Hindi ho. Picture lamang siya ni Brother Gilbert. Ang tunay na Brother Gilbert, ayan, nakaupo dyan. Pero yung hawak na picture niya, picture na lang yan bilang citizen sa ID niya, no? Senior citizen. Pero hindi siya talaga yun. Ang tunay na Gilbert, yung may-ari ng picture, correct? So, kung lahat ng mga priest ay symbolic lamang, symbol lamang sila, representative of the truth, they are figure of the truth, shadow of the real thing. Therefore, kung kanilang sinashadow, ang kanilang pinifigure ay si Christ, lumalabas, Christ is the only priest. Amen? Nakukuha niyo po yung logic niya? Lumalabas, wala pa lang na ito, tumuturo ko sa Panginoon. E di, yung sino yung mga tunay na pinapatungkulan, yun ang tunay na nag-iisa lamang na priest. Ngayon, simay-simayin po natin yan, no? Bakit si Christ po lamang ang nag-iisa nating priest? Christ is our only priest, follows from the nature and design of the office. No man, said the Lord, has liberty of access. Nahin natin yan. Bakit si Christ ang nag-iisa nating priest? Bakit tanging siya lamang? Yung bang mga priest na tao, kagaya ni Aaron, kagaya ni Melchizedek, kagaya ni Eliezer, sila po ba, mga kapatid, do they have liberty of access to God? Unahin natin yung usapin ng liberty of access. Di ba nakakalapit lamang sila sa Diyos kapag pwede lang? Correct? Nakakalapit ba sila by their own free will na pag ginusto nila anytime? Di ba once a year lamang sila pinapayagan? At hindi sila pinapayagan kung walang dalang. Meaning, hindi sila ganun ka-free. When it comes to access, hindi sila ganun kalaya na anytime, any moment of the day, maaari silang makalapit sa Ama. Ano? So it is only Christ who has liberty of access to God the Father. Another thing, yung bang mga inaalay ng mga Old Testament priests, na mga dugo ng kambing, dugo ng baka, could all these animals really take away sins? Yes or no?
Therefore, lumalabas, it is only Christ who has what? A perfect sacrifice. Sino lamang po nakapagdala ng perfect sacrifice? Na yung sacrifice na yan, napaka-efficacious. Bakit efficacious? Nung in-offer, hindi na inulit-ulit eh. Napansin niyo ba yun? Bakit yung mga kambing, mga toro, taon-taon inuulit-ulit? Every year, there is always a repetition of the offering. Kasi nga, hindi siya efficacious. Mga reminder lamang yun. Reminder of the guilt of man, and reminder of the need of man for a more efficacious sacrifice. Samantalang nung in-offer ni Christ yung kanyang sarili as a sacrifice, there is no further need to repeat the same offering again and again and again. Ibig sabihin, nung in-offer niya ang kanyang sarili, sapat na yan, effective na yan, sufficient na yan. Kaya lumalabas, siya lamang ang nag-iisang priest na mag-qualify sa kanyang requirement na makakapagdala ng sakripisyo na hindi na kailangan pang ulit-ulitin dahil epektibo. Yung sa iba, ulit-ulitin mo dahil hindi talaga makakapag-alis ng kasalanan. Ang sabi niya, Hebrews 10, verse 1. Tignan natin yung Hebrews 10, 1. No? Yan, Hebrews 10:1. For the law having a shadow. Yung law, yung Old Testament sacrifice, a shadow of good things to come. And not the very image of the things. Dahil ang very image ay si Christ. So yung Old Testament sacrifice and ceremonials is only shadow, shadow lamang of the very image. Can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. For then would they not have ceased to be offered? That kung pwede na makapag-perfect na, sana nag-cease na, tumigil na. Because that the worshippers, once purged, should have had no more conscience of sins. But in those sacrifices there is a remembrance, again made for sins every year, for it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. So hindi posible na makapaghugas, makapag-alis ng kasalanan ang mga animal sacrifices. Paano po na-justify yung mga Old Testament saints? Hindi pa pinanganak si Christ, hindi pa siya namatay. Hindi pa niya in-offer ang katawan niya. Paano na-save yung mga Old Testament saints? Paano sila na-justify sa kasalanan nila? Ang Panginoon hindi pa naman namatay. Ano lang ang inalay nila? Animals. Pero na-justify na sila sa kasalanan nila. Anong proof? Sila nasa Abraham's bosom. Sila nasa piling ng Panginoon. Diba? Sila nasa paradise. Sila nasa Abraham's bosom. Wala sila sa place of torment. Paano nangyari yan, mga kapatid? Kasi po yung mga ino-offer nilang sacrifice, sila po yung na-justify sa kabila na animals lamang ang kanilang mga in-offer. Dahil yung ino-offer nila na animals ay hindi nila in-offer dahil sa effective ang animal, but they offer these animals only in connection to the real sacrifice, which is Christ. So habang inaalay nila yan, ang object ng kanilang faith wala sa animal. Ang object ng kanilang faith ay doon sa sacrifice na darating. The real sacrifice na darating, which is Christ. So they were justified from all their sins, not on the basis of this animal, but on the basis of their faith, on the real sacrifice, which is Christ, na ipinakita lamang nila symbolically by offering these animals. Nakita po ninyo? Kaya nga si Moises nakita na niya ang Panginoon Paano niya nakita? Sa pananampalataya. At yung mga ino-offer nila na animals year by year, hindi sabi ng Hebrews 10:4, makakapag-alis ng kasalanan. Naalis lamang ang kasalanan nila dahil yung pananampalataya nila ay doon nakatingin sa darating na Mesiyas. Ano ang tunay na yan? So, yung kanilang animal sacrifices secured reconciliation with God only so far as they were regarded as representing the real sacrifice.
habang nire-regard nila na yung animal sacrifice nila ay representative lamang or nire-represent lamang yung real sacrifice, tsaka lamang sila na-justify sa kanilang kasalanan. Pero wala sa animal ang kanilang faith. Ang faith nila is doon sa Bisaya na darating. At yung animal, representation lamang ng tunay na darating. Okay? Dahil po sinasabi rito na only as they were regarded as representing the real sacrifice of Christ as the object of faith and the ground of their confidence. So, ang object ng kanilang faith of the cleansing of their sin is wala sa animals, kundi doon sa Panginoong Jesus. Okay? So, it is only through Christ that God is propitious to sinful men. Okay? So, no other sacrifice than His could take away sin. Tanging Panginoon lamang ang nakapag-offer ng perfect sacrifice na hindi na kailangan pang ulit-ulitin. So, another thing, lagi po natin nasabi na Christ is the only priest. Ito na po. Christ is the only channel of God's favors. Ano ba yung mga favors na yan? Parang hindi mababasa sa Bible na for Christ's sake. In Him. Diba? In Him. Dahil lamang sa Kanya. Diba marami kayong mababasa kanya mga expression sa Bible? Spiritual blessings in heaven, in Him, that we have in Christ, in Him. Ibig sabihin, siya lamang po nag-iisang channel. Siya lamang ang pagdadaluyan ng tunay ng lahat ng mga favors. God's favors. Pabor sa kaligtasan, pabor sa kapatawaran, pabor ng mga pagpapala, lahat yan, si Christ lamang ang channel. Sabi nga niya, no man can come to the Father but by me. Lahat ng ating pabor na natanggap, even our forgiveness, are all for the sake of Christ. Tignan natin yan po sa Ephesians. 32, chapter... For Christ's sake, hath forgiven. Ephesians 4, verse 32. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Even the favor of forgiveness, lahat yan ay for the sake of Christ. God, for the sake of Christ, hath forgiven us. Kaya lamang tayo napatawad ay alang-alang sa Panginoong Jesucristo. Parang ganito yan Pero kwento ko lang ng konti, yung anak ni Nanay Nanay Glo. Ano na si Maui? Andyan. Nagbubog niya si Maui. Nagbubog. Tapos sabi ng tatay niya, ay, yun yung bata, binubugo, kawawa naman. Tapos may tumatakbo. Marlon, si Maui binubugo. Yung pala binubugo, anak niya. Sabi niya, yung bata binubugo. Yung pala anak niya binubugo. Takbo ngayon, kakasuhan na sana. Tumawag din yung tatay nung nangbugbog. Yung pala, yung nangbugbog, ang tatay, kaibigan din ni Marlon. O, di ba? Hindi na ngayon nakasuhan. Bakit? Anak pala ng kaibigan niya Di ba? So, parang parang alampasin na. Anak pala ng kaibigan ko Hindi pala ito Pero kung walang connection, di ba? Kung hindi mo kaibigan, papatawarin mo ba yun? Baka hindi mo na ipaano yun, hindi mo na ipapulis yun, di ba? Ikaw na mismo ang maglalagay ng batas sa kamay mo, di ba? May kaibigan ko na nagkabyado, tinawagan sa dito, inapi ako. Sige, kung bahala dyan, uwi ako. Nawala sa Nawala. Rider din ang jeep yun Sama ko ng drive dati.
Kaya dumating na siya. Oh, no, kung saan problema mo? Ayos na. Sabi. Anong ayos na? Ayos na. Wala na yung problema. Anong wala na? Tinira na niya. Ano ibig sabihin? Ayos na. Hindi niya pinadaan sa pulis. Sila umayos. Ganun siya kalupit. Hindi na. Kung mabalitaan mo na yun, kami pala o pare mo palang matalik, kaibigan, di ba? Parang iba yung dealing mo eh. So, ganun ang nangyari sa atin, mga kapatid. Kung tayo lang mismo papatawarin ng diretso, hindi magagawa ng Diyos eh. Pero dahil sa ating relasyon kay Christ, di ba? Christ is our what? Our representative. We are, sabi ng Bible, His people. Christ is our what? Our substitute. Siya po yung naging substitute natin. Yan yan. Dahil sa ating connection kay Christ, we are in Christ, we are His people, karoon tayo ng forgiveness. Natanggap tayo ng Diyos. Alang-alang sa Panginoon Jesus. Ano? Pinukwento ko na si Maui, no? Yung coffee kay Maui, parang pinalampas na lamang dahil sa alang-alang doon sa kaibigan. Ganun din po tayo. Parang pinalampas na lamang tayo dahil sa alang-alang sa ating Panginoon. Pero hindi dahil lamang sa tayo na sa Panginoon, kundi binayaran talaga ng Panginoon ang ating kasalanan. The Lord made a sufficient payment, sufficient way to expiate our sins para mapawi ang galit ng Diyos. Nagbigay siya ng sapat na kabayaran, sapat na katumbas ng ating mga pagkakasala. Okay? So it is only through Christ that the benefits which flow from the favor of God are conveyed to His people. So Christ is the only channel of God's favors. Yun ang ginawa ng ating Panginoon Jesus, ano? Ang ibang priest, nag-mediate sila, pero hindi lasting. Yung kanilang ginagawa, symbolic lamang, representation lamang ng tunay. Pero ang ating Panginoon, yun ang mismo actual. He is the actual. Okay? Sa pangdahilan, bakit si Christ is our only high priest? No? Tinanong muna po natin, ano? Itong sinasabi dito. If Old Testament priests were only priests, except typically. So yung kung mga priests sa Old Testament, sabi ko nga, Christ is our only priest. Ibig sabihin, lahat ng mga priests sa Old Testament, hindi talaga sila tunay. Because Christ is the real one. Ano? So kung yung mga priests in the Old Testament time, hindi po talaga kinikilala na tunay na priest, how much more tayo po na mga ministers of the gospel today. Ngayon po na tayo po ay nasa New Testament na. So during Old Testament time, yung po mga priests ay hindi talaga kinikilala tunay na mga priests, except that they are figure and representative of the truth. How much more today in the New Testament, hindi po tayo magpo-qualify na priests. Ngayon, would that contradict with one verse in 1 Peter chapter 2 and verse 9? Sabi mo, hindi priest ang mga Old Testament. At yung mga ministers sa New Testament, hindi rin po magpo-qualify ng priest. Paano ngayon yung 1 Peter 2:9? Basa nyo na ba yung 1 Peter 2:9? Ano yung sinasabi ng 1 Peter 2:9? Sino tinutukoy dyan? Na priest. Sige nga, sabihin nyo sa akin, sino tinutukoy dyan ng mga priests? Mga believers? May basa nga yan? 1 Peter 2:9? But we are a chosen generation, royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that they should show forth the praises of Him, but not go out of darkness into His marvelous light. Sino ang tinutukoy dyan na priest? Yung ba mga Old Testament priest o yung mga New Testament ministers? Sino? Lahat
lahat ng believers are said to be priests. At yung pagka-priest natin, hindi lang ordinary. Sabi diyan ay royal. No? Royal priesthood. Okay? Kaya mga kapatid, in what sense na tayo po ay naging priest? Naisip niyo ba yan? Pag sinabing priest, ano yung tatlong functions of priest? Okay? Offer, intercede. So, kaya ka nag-intercede on the basis of what you have offered. Diba? Dahil meron kang in-offer na proper, doon yung basis ng intercession mo para sa iba. Yan ba meron tayo niyan bilang believers? Meron ba tayong in-offer? Meron ba tayong animal na sinakripisyo? Meron ba tayong hayop na kinataw? Paano tayo naging priest? Ba't tayo tinawag na royal priest? Naisip ko ba yun? So, hindi tayo priest in the sense that the Old Testament are priests, the priests of the Old Testament. We are not also priests in the sense of the priesthood of Christ. Correct? Kaya sa paanong parang tayo naging priest? Yun ang alam-alaman natin. Kasi, alam ko matagal nyo nang nakabasa yan eh. We are a royal priesthood. Tagal ko nang alam yan. Believers are of a royal priesthood. But in what sense are we priests? Hindi po pwede na we are priests the same way the Old Testament priests are. Hindi rin tayo po pwede maging priest the way the Lord Jesus Christ is a priest. Dahil yung Old Testament priests, including the Lord, meron silang sacrifice, at yung prayer nila is on the basis of their sacrifice. At nag-mediate sila. So, in what sense, believers today and ministers today are priests? Salamat po. Dahil meron lamang tayo ngayon na meron sa mga priests ng araw ay yung tinatawag na access. Yan lamang tayo na pareho. Yung mga Old Testament priests, they got their access because of the blood. Sacrifice. Tayo naman yung access natin dahil ang Panginoon nag-alay ng blood niya para sa atin. Pero other than that, wala na tayong similarity sa pagka-priest, di ba? So, ang pagka-priest lamang natin ngayon, bilang believers, at bilang mga ministers of the gospel, ngayong New Testament tayo, dahil lamang sa ayaw niyo po ay meron ng freedom of access. Kaya nga yung hamon sa atin sa Book of Hebrews, di ba? Dahil yung veil ng katawan ng Panginoon, nahapak na nung siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Anong hamon sa atin? Let us come boldly to the throne of grace. Bakit? Meron ka ng access. Dati wala tayong karapatan lumapit sa Diyos dahil wala pang Panginoon Jesus. Pero ngayon, ang mga believers ay maaari nang umaccess, maaari nang dumiretso sa trono ng biyaya. Kaya nga, any moment, any time, any minute of the day, pumikit ka lang at sabi mo, Ama, meron ka na agad access, nakikinig na sa iyo ang Panginoon. Mantalang napakaraming tao, lumuluhod pa, lumalakad pa yun ng paluhod. Magbubuhat pa yun ng krus, papuntang Mount Banahaw, papuntang Antipolo. Pero ang prayer nila yan, katanggap-tanggap pa sa Diyos. Ano sabi ng Book of Proverbs? The prayer of the wicked is what? Abomination. Sino tinutukoy doon? Unbelievers. Kasi ang tao sa Bible, kinakategorize lang sa dalawa. Righteous and wicked. Pag sinabing wicked, unsaved. Ang tinutukoy dyan. Pag sinabing righteous, believers. Kaya pag sinabi ng Bible na the prayer of the wicked are abomination unto God, wala ang prayer ng unsaved na dinidinig ng Diyos. No, tinanong sa amin sa Bible College yun eh. Ang prayer ba ng unbeliever, sinasagot ng Diyos? Kayo, anong palagay mo? Ang prayer ba ng unbeliever, sinasagot ng Diyos? Naalala ko yung kwento na isang parating tumadalaw sa bahay sa buwan. Pinagpala ko ng Diyos. Ang tagal ko na ginalangin. Pero yung sagot ng Diyos, sobra-sobra pa sa hiniling ko. Pero mo,
Humiling na ako ng konting ginhawa, binigyan niya sa akin 1,000,000. Okay? Binigyan ako 1,000,000. Paano niyo kung ako ng 1,000,000? Aba, yung pakita ng Philip Morris na, tumama. Hanggang ngayon, yung parang nagmamalaki niya. Yung pakita ng Philip Morris na iniulo ko, yun ang nabunot. Dilinig ng Diyos sa aking panalangin. Talagang po ba, Diyos ang dilinig ng panalangin niya? Hindi ko kukontrahin ng Diyos yung sarili niya eh. Diba? Kukontrahin ba ng Diyos yung sarili niya? May mabuti bang maitutulot ang sarili niya? Diba, binabawal nga ng Biblia sa atin na bagyan natin ang katawan ng mga makakasama sa atin? Diba? Kukontrahin ba ng Panginoon yung sarili niya? Sabi mo, dinilig ng Diyos ang aking panalangin kasi nag-pray ako ng tumama sa loto. Dinilig ng Diyos, tumama ako ng 14 million. Alam niyo ba na may tumama ng 14 million? In 2 months time, boss? Kung kanyang 14 million? 2 months time, boss, ang 14 million. Ako kung paano inubos ko. Baka nagkapi sa Global City, kumain ng merienda sa Hong Kong, doon nagpahinga sa Japan. Tapos, nagpamasahe sa London. 2 months, ubos yung 14 million eh. Ano mo, ubos yun. Sabihin niya, sagot sa panalangin niya. Diyos ba sasagot doon? Sagot ng panalangin? Hindi nga tayo tinuturuan ng Diyos magsugal. Matatawag ng sugal yan. Matatawag ng sugal yan eh. Kasi exploitation actually yan eh. Chance yan eh. Game of chance. Saka paano matatawag na exploitation yan? Kasi ang chance of winning sa ganyan, 1:28 million. Meaning 28 million times kang tataya bago ka tumama. Times, magkamataya sa loto, 10 piso. Di times 28 million, di yan. 180 million mo na yung ubusin mo. Hindi sana, huwag na lang tumaya. Yan pa lang eh. Preview mo na yan eh. At that's exploitation ng katwiran nila eh. Ano yan eh? Charity naman yan eh. Tinutulong naman yan sa mga hospital ng mga mahihirap. Kung matitino ang mga tao sa kanilang mamumuhay, di maganda na sana trabaho nila. Hindi sila magkakasakit. Meron silang hanap buhay, meron silang mga trabaho. Kaso lang, niyakasan na lang nila sa sugal yung kanilang kabuhayan. Game of chance. Intindi pa naman nun, pakakit na lang, ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang umaayaw ay hindi magwawagi. Pagkira, wala kang lasot, no? Ang umaayaw ay hindi magwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Alam niyo ba maraming naniwala doon? Yung kakilala ko na mabutan ng 32,000 yung kita niya sa hindi kita, panalunan niya sa sabo. 32,000 ang panalunan niya. Yan sabi, ang nananalo hindi umaayaw eh. Hindi siya umayaw, tinodo niya. Yung huling bigay niya ng 32,000, natalo, yun, pamasahin na, hihiram na niya sa pero pamasahin, hindi ako makauwi. Kasi ang nananalo, hindi raw umaayaw. So, hindi tingin ng Diyos ang mga panalangin ng unsaved. Nakita niyo ba yung verse sa Proverbs? Anong verse sa Proverbs? The prayer of the wicked is abomination unto the Lord in spirit. Wala akong panalangin ang unsaved na dinigin ng Panginoon. Isa lamang ang alam kong prayer ng unsaved na pwedeng dinigin ng Diyos. Ano yan? Please be merciful to me. Lord, have mercy on me. Yan. Dinigin yan. Mahabag kayo sa akin, isang makasalanan. Pero yung ibang mga panalangin, kailangan mo muna maging mananampalataya. Samantalang tayo, pag-believer ka, you have what? Freedom of access. So in that sense, we are all what? Priests. Okay? So lumalabas mga kapatid, wala talagang ibang priest, ano? Ang mga Old Testament priests, they are only shadow, figure of the real priest, which is Christ. Ganon din tayo, no? Although tinawag tayong royal priest, pero nakapareho lang natin sa tunay na priest, yung access. Other than that, wala nang iba. Okay?
So kahit po yung mga ministers, yung mga New Testament ministers, hindi rin po tinatawag na priests. Although marami tayong mga magagandang mga katawagan, tinawag sila mga heralds, tinawag sila mga watchmen, mga ministers of God, tinawag silang stewards, tinawag silang governors, tinawag silang bishop of soul, pastors, teachers, rulers. Pero ang mga ministers, hindi tinawag na priests. Tinawag lahat ng believers na royal priesthood. Only in the sense na meron tayong access, pero hindi dahil sa meron tayong sacrifice, and so on and so forth. Okay? So, ito po yung sinasabi sa Bible na there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Anong verse yan? 1 Timothy chapter 2 and verse 5. Dilikan po natin yan, ano? Basahin natin yan. Ay lahat, ano? Sabay-sabay natin buksan yan. 1 Timothy chapter 2 and verse 5. Okay po rito, 1 Timothy 2:5. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Sabi natin ng mga priests, sila po ay nag-mediate. Pero sa totoo lang, ang tunay na makakapag-mediate sa atin ay ang Panginoon Jesus. And there is only one mediator between God and men. Kaya sinasabi ng mga Katoliko na si Mary, dahil yan ang nanay, mas malakas pa yan sa anak. Kaya ginawa nilang mediator, di ba si Mary? Ginawa pang mother of perpetual. Yeah. Nakikita niyo ba yun? Meron kong eskwelahan ng pangalan ni Perpetual Health Colleges. At naka-drawing ni si Mary, mother of perpetual health. Alam niyo ba yung perpetual? Ang meaning ng perpetual? Walang hangganan. Ilang sige ng perpetual? Perpetually. Walang hangganan. Samantalang si Mary na kailangan din ng kaligtasan. Nung kalong-kalong niya si Jesus, ano sabi niya? My soul that magnify my God for bringing salvation. Si Mary mismo na nangangailangan ng kaligtasan, kinikilala lang ng Diyos ang kanyang dala-dala sa kanyang ang sinapupunan niya. Pero kinikilala siya ngayon, mediatrix. Pero hindi lamang mga Katoliko ang pasipuno niyan. Ang Katoliko, mana-mana lang yan eh. Kopya-kopya lang yan eh. During Old Testament time, marami na talaga oppose sa teaching ng Bible. Semiramis. Kasi yun yung pangalang Semiramis. Semiramis and Tammuz. Mother and child yan. Mother and child. Ang mga Egyptian, meron silang Osiris and sino yung child? Ang child yata is Osiris, yung mother is Isis. Osiris and Isis. Ang mga Chinese, meron din silang mother and child. Ngayon, meron pa silang mas malala, si Buddha. O yung mga bata na nakakatip sa kanya. Ang mga Chinese, meron din silang Madonna and child. Ano yan? Parang kinikilala nila na mediator nila between God and man. And according to our Bible, there is only one who can mediate us to God, and that is our Lord Jesus Christ. Wala nang iba mga kapatid. Lahat ng access meron tayo sa Diyos is because of Christ. Tama yung sinasabi niya na I am the way. No man can come to the Father but by me. What is a priest? A priest is a mediator. By the nature of his office, he is a mediator. At dahil ang Panginoon lang na nag-iisang priest, therefore, he is the only qualified mediator. Anong sabi ng Acts 4:12? For there is no other name. Kaya, pag tinanggap natin ang damo na ito, walang problema yung mga verses eh. Mag-complement yung mga verses. Magkakatugma-tugma. Kahit saan ka tumingin sa Biblia. Anong sabi ng Acts 4:12? For there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sino tinutukoy? The name of Christ. Kung sa John matitingin, John 14:6, sabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life.
No man can come to the Father but by me. Kung titingin ka sa Timothy, yun din ang sinasabi. There is only one, with Jacob, between God and man, the man, Christ Jesus. Kung sa book of Job, ang bukusan mo, ganun din ang sinasabi ni Job. Who can find us a daysman? Alam niyo ba tinutukoy na daysman? With Jacob. Yung pong sinasabi niya ni Job, actually that is an expression of hopelessness. Na wala kang mahanap na daysman sa kapwa-matao. Ang pwede lang maging daysman is the Lord Jesus Christ. Kaya kung naniwala sa doktrinang ito, kahit saan ka magsimula at tumingin sa Biblia, parating consistent life. Yung ating pananampalataya ng there's only one Savior, there's only one priest, and there's only one mediator, which is Christ Jesus, our Lord. Kaya kung meron man po sa atin dito na nag-iisip-isip, at kaya ako ma-forgive sa kasalanan ko. Alam niyo po, yung sinasabi sa atin sa meron tayong binasa last Sunday yata na verse na who all their life were subject to fear. Sa Hebrews yan, di ba? Sa book of Hebrews. Sa buong buhay natin, we are subject to what? We are subject to fear. We are in bondage of fear. Fear saan yan? Fear of God's presence. Yan ang kinakatakutan ng maraming tao. Yung presensya ng Diyos. Bakit meron takot mamatay? Ayaw nilang, ang kinakatakutan na yung mangyayari pagkatapos sila mamatay. Yung haharap sila sa Diyos. Sabi ng Bible, buong buhay nila, sila yung napailalim sa takot. Anong takot? Takot sa kamatayan. Hindi lang takot sa kamatayan, takot sa susunod sa kamatayan. At yun yung pagharap sa Diyos. Kaya kung yan ang inyong inaalala, yung takot ninyo na paano yung pagharap ko sa Diyos, isa lamang ang pwede ninyo maging tagapamagitan ay ang Panginoon Jesus. It is not the Pope, it is not your baptism, it is not your church, it is not your religion, it is not your good works, it is not the Ten Commandments, it is not the priest. Sabi ng Bible, si Christ is the only way, He is the only mediator. So kung yan ang inyong worries, yan ang inyong inaalaala, sabi ng Panginoon, hallelujah siya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hindi ho yung mga pagod sa trabaho at tinutukoy mo. Ang tinutukoy yun na pagod na sa kanilang kaluluwa. Marami silang kinatatakutan. Marami silang mga inaalaala. Marami silang wino-worry. Paano matanda na ako? Anong susunod sa pagtanda? Di ba kamatayan na? Tama ba ako? Alam niyo ba yung pagtanda? Kuyahanting po yan sa paglubog ng araw. Mga banda, nasa na banda yung araw. Yung mga ilan ni Brother Gilbert, mga ilang degree na lang yan, ba? Mga ilang degree na lang yan, tulubog na yung araw. Diba? Mataas pa yung Brad, 130. Sobra ka na. 100 ka ba? Hindi, ang usual age nyo na mamatay, 70, 80, di ba? Hindi nga, 60. O kung magpe-predict sa'yo, Brad, mga 4 PM ka na. Di ba? Yun ang kinatatakutan ng iba eh. Anong susunod pagtanda? Kamatayan, kasabi ng Bible. All their life have been subject to fear, not willingly. Meron pang not willingly. Dahil kung sila masusunod, ayaw pa sana nilang mamatay kasi lang, no choice eh. Pero meron pwedeng makaalis ng takot na yan. Wala pa. Oh, God. Kaya sabi ng Panginoon, come unto me, all ye that labor. Sabi ko nga, hindi yan yung pagod sa katawan, yun yung pagod sa takot. Pagod sa kaiisip, matanda na ako. Hindi lang naman yung hayuman kinatatakutan, yung susunod pagkamatay. Kaya sabi ng Bible, pagod na sila sa kaiisip, ka-worry, ka-alala. Kaya sabi niya, I will give you rest. May Panginoon lang ang pag-asa mo. He's the only priest, He's the only mediator. So, pwede mong pagtiwalaan at makakapagligtas sa iyo. Kung inaalala mo, kaya pa kayang patawarin ng Diyos ang kasalanan ko? Huwag mong kalimutan, yung chief sinner ang tawag. Sino yung tinatawag na chief sinner?
si Apostol Pablo, siya yung chief sinner. Eh kung yung chief sinner napatawad, ikaw pa kaya? Huwag na rin alalahanin yung dami ng kasalanan mo dahil yung hepe ng makasalanan napatawad ng Diyos. Ikaw ba naging tulisan na? Yung tulisan sa krus, napatawad. Hindi ka pa naman umaantong sa pagkatulisan. Mas madaling mapapatawad ang kasalanan mo dahil yung isang ang tulisan napatawad. Sabi ng Panginoon, today, you will be with me in paradise. Mas higit kang maliligtas. Lalapit ka lang sa Panginoon. Ay, tayo kayo? Dahil tumabukas sa ating Panginoon. Kapilang naming Diyos at aming mahabagin Ama, salamat po Ama sa kapilang plano Ama ng inyong kaligtasan, the grand scheme of your salvation. Salamat po Ama na ito po ay napakasimple namin natanggap. Sumalit ang mga detalye, mga pasikot-sikot ito Ama ay lahat ay inyong nasolve at nabigyan ng solusyon ang mga possible problems or hindrance para mapatawad at maligtas kami ang sa mga kasalanan ay natanggal lahat ng pawid. Dahil sa inyong matalinong plano na sa dakilang sakripisyo na inalay ng aming Panginoon Jesus. Nawa po ang mga patuloy na kaming palakasin at patibayin naman sa pagkaalam sa kaligtasan ito ang mga pagkakulit ng mga bubunga ng tuloy. Hindi kami mahamon ng tapat at sipag sa paglilingkod. Naway patuloy na mapuno ang puso ng pagsalamat. Pagtanaw ng butang loob sa dakilang biyaya ng Panginoon. Kami inyong ginaransyahan ng langit na patutunguhan. Ginaransyahan ng kapatawaran maging sa mga magagawa ng mga kasalanan. Salamat po Ama sa forgiveness. Salamat sa lahat ng mga pangako. Dapat mo namin kayo i-deliver because you are such strong and omnipotent God. Sana po Ama, nagkaya niyo bawat isa sa aming pagsamantalang pag-uwi at napalain po ang malalaging bahagi pa ng ginawain sa amin. Sana po Ama, yung kailangan po salamat sa kanan namin Panginoon Jesus. Bahagi po. Amen.